Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon at sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, ang e-to-line online tutorial para sa Filipino, Baitang 8. Tayo ngayon ay nasa unang kwarter, ikatlong linggo na may paksang sanhi at bunga paghihinuha. Muli, ako ang inyong gurong makabayan, Tutor Mel, gurong makabayan sa wika at panitikan. Sige, pusuan nyo nga kung kayo ay handa na. Isang heart naman dyan. Binabati ko nga pala ang aming mga kasamahan sa Caloocan High School, sina Ma'am Jo Villaberder, Sir Joel Capiral, Ma'am Aileen de Guzman, Ma'am Erica, Ma'am Cora, and Sir Erland, Sir Jedi Venecia, and Sir Sales. Hello sa inyo! Handa na ba? Ayan, may nakikita na akong pa-heart-heart naman dyan. Kamusta kayo? Ayan, bago tayo magsimula. Hey, mukhang handa na kayo at nakita ko na may mga heart-heart na dyan. Sige nga, balik tanaw naman tayo. Dito, aalamin natin yung natutunan nyo yung mga nakaraang linggo ng ating Miyerkules session ng pagsasama sa wika at panitikan. Panuto, piliin ang titik ng bagay na pinahuhulaan sa sumusunod na bugtong. Unang bilang. Umupo sa itim, sinulot ni pula, lumabas si puti, bubuga-buga. Kaya yan, walaan nyo nga. Magandang hapon po, yan sa mga bumabati sa atin. Ano kayang kasagutan? Ayan, ang daming bumabati. Ayan. Sige nga, tama. Letrang B, sinaing. Sumunod. Pangalawa, nang bata pa ay 4 ang paa. Nang lumaki ay 2. Nang tumanda ay 3 na. Ano kayang sagot dito? Hello sa iyo, Lance Allen Santos. Hello sa iyo. Oo, sinaing. Sa pangalawang bilang na tayo, ha? Ayan. May pagbati, magandang hapon po, pagbati kay Tutor Mel sa lahat ng mga nasa Grade 8-6, National High School, Annex SDO Pampanga. Wow, maraming salamat po sa inyong pagbati. Ikalawa, tama, ito ay tao. Diba? Nang bata pa ay 4 ang paa, nang lumaki ay 2, at nang tumanda ay 3 na. Mahusay. Mahusay, Sheila Garcia. Yan. At saka si Katleya Soriano, magbati. Sumunod, ikatlong bilang. 2 magkapatid sa pagdarasal ay namimintig. Ano kaya yun? 2 magkapatid sa pagdarasal ay namimitig. Ano kayang sagot? Juvie Wenceslao, ito ba ay tama? Ito ay si tuhod. Mahusay nakatutok talaga kayo Ika-4 na bilang, kung mahiga ay patagilid, kung nakatayo ay patiwarik. Ano kaya ito? Sige nga. Mahusay, Alison Kate Banyes. Ang sagot niya ay si itak. Ganun pala yun, no? Kung matulog ay patagilid, kung nakatayo naman siya ay patiwarik. Okay? Good afternoon. May pagbati ulit tayo. Watching from Villa Fogo
Integrated School. Ang bilis na wala. Salamat po sa inyong pagbati. Okay, alamin muna natin. Ito ay itak, ikalima, hakot dito, hakot doon. Kahit maliit ay ipon ng ipon. Ano kaya ang maaring kasagutan? Okay, mahusay. Letter D, ito ay langgam. Ngayon naman, tinatawagan ko dahil tayo nagbalik-aral. Andyan na ang aking partner, si Tutor Ronel. Hello po, Tutor Ronel. Hello po, Tutor Mel. Pasensya na at ako'y nahuli. At tayo po ay nagbabalik na para ipagpatuloy po ang ating talakayan para sa araw na ito dahil matapos na ang balik tanaw ni Tutor Mel, mamaya po makakasama natin ulit si Tutor Mel para naman po sa mga gawaing susubok sa inyo. Sige po, Tutor Mel, kita-kits ulit later. Ayan, sige tuloy po tayo. Ayan. Dahil nabalik tanaw na tayo ni Tutor Mel, may kinalaman sa nagdaang aralin, tingnan naman natin yung mga larawan na makikita natin sa screen, kung ano ba yung masasabi ninyo sa mga larawan na ito. Sige nga, subukin nga natin kung ano ba yung mga opinion, ano ba yung mga naaalala ninyo kapag nakita ninyo yung mga larawan na ito. Sige nga, ayan, unang larawan. Sige, dun muna tayo sa unang larawan. Maaari ba pakibalik? Ayan, salamat. Ayan, ano nakikita nyo dyan sa larawan? Maaari bang pakicomment sa ating mga makabayang mag-aaral? Ayan, bumabati si Hannah. Good afternoon daw, watching from, Margo sa Tubig. Wow, ganda ng pangalan. District of TMNHS. Ano nakikita niyo sa larawan? Sumasakit po yung ulo niya. So ano kayong dahilan bakit sumasakit yung ulo niya? Marahil meron siyang mga ano kayong dahilan bakit sumasakit yung ulo niya? Sa tingin ninyo? Sige nga, paki-comment nga sa ating comment section. Oo, sumasakit yung ulo niya. Dahil marahil naguguluhan, sabi ni Ryan G. Cornelia Soliva, at di makapag-isip. Marahil siya ay maraming suliranin. Siguro tayo rin, minsan sumasabak din tayo sa mga suliranin na tulad ng nakikita ninyo sa screen natin. At minsan nahihirapan din tayo mag-isip sa mga pagkakataon na ganito. Ayan, sunod na larawan. Ano yung nasa larawan natin? Sige nga kayo magsabi kay Tutor Ronel kung ano yung sunod natin larawan. Familiar ba yan sa inyo? Parang familiar yan sa inyo, no? O sabi ni Juliana, nag-overthink, maraming iniisip. Marahil meron siyang problema, tama yun, Katlea. At sabi ni Ross Angeline, stress po. Oo nga, stress. Sige nga, ano yung nakikita niyo yung pangalawang larawan? Sabi ni Allison Kate, pag-iimbestiga. Familiar ba kayo dyan kay investigator ng bayan, Mike Enriquez? Diba? Saan kilala si Mike Enriquez? Diba dun sa kanyang paraan ng pagsasalita? Diba? Excuse me po! Tapos uubo pa yan, diba? Yung, excuse me po! Oo, yung pag-iimbestiga. So kayo ba, naranasan nyo na rin bang mag-imbestiga? Di ba may mga pagkakataon na kailangan nating mag-imbestiga o gumawa ng mga investigasyon. Hindi lang naman yung mga taga-soko o mga kapulisan ang pwedeng mag-imbestiga. Kayo, bilang mga mag-aaral, pwede rin kayo mag-imbestiga. Halimbawa, may mga gawain kayo sa agham na kailangan ninyong mag-experiment, gumawa ng mga investigation, di ba? Nagsasagawa din kayo ng mga pag-iimbestiga. Bukod doon sa mga relasyon ninyo sa mga kaibigan, di ba? Minsan, may mga pagkakataon na kailangan nyo rin mag-imbestiga. Halimbawa, feeling nyo, di na kayo kinakausap ng mga kaibigan nyo, lalo na online ngayon, may mga GC kayo, di ba? Tapos nag-imbestiga ka, nalaman mo na lang na mayroon na pala silang ibang GC. Naranasan nyo na ba yan? Di ba? Dahil sa pag-iimbestiga mo yun, iniisip mo, bakit kaya hindi na sila nag-chat-chat dun sa GC namin? Yung pala, may iba na palang GC. Di ba? O kaya naman, dun sa mga magkasintahan, pero hindi kayo dun sa mga may nasa tamang edad na magkasintahan. Di ba, minsan, pag may mga problema sila, di ba, nag-iimbestiga sila sa isa't isa. So maraming aplikasyon yung pag-iimbestiga
natin. Sunod na larawan. O yan, ano kaya nakikita nyo sa larawan? Parang may lalaki, no, nakangiti. Diba? O sabi ni Jeremy Florentino, magbabalita siya. O sino? Si Mike Enriquez. O tama. Ayun, nasa pangatlong larawan. Ano kaya nakikita ninyo dyan? Doon sa ikatlong larawan. Sige nga, pa-i-comment sa ating comment section. Sabi ni Krista Batuigas, pag-iisip daw. Sabi ni Ryan Jake, ang daming sinabi ni Ryan Jake. Maluwag, malaya, lumalanghap ng sariwang hangin, may naiisip. Ayan. Oh. Alright. Oh. Tama ba yung sinasabi nila? Oo, di ba parang yung imahe na nabuo sa isip natin, parang nakaisip siya ng solusyon. Kasi di ba parang may bumbilya. Di ba yun yung sinisimbolo ng bumbilya? Kapag may nakita kayong bumbilya na biglang umusbong sa ulo ng isang tao sa mga napapanood nyo sa telebisyon, hindi ba, ayan, lumaki tayo. Ayan, hindi ba ibig sabihin nito nakaisip ng isang solusyon. So sa lahat ng ito, mga makabayan mag-aaral, sa lahat ng ito, magagamit natin ng isang napakahalagang kasanayan na kailangan yung matutuhan sa ating klase sa Filipino. Ano kaya yung kakayahan o kasanayan na ito? Ang pag-alam may kinalaman sa sanhi at bunga. Naniniwala? Tama ba? Mahalaga ba ang sanhi at bunga para sa mga binanggit na sitwasyon ni Ginoong Ronel? Oo naman. Kasi halimbawa, kung babalikan natin, diba, pag may mga problema ka, minsan hindi mo maisip kung ano ba yung pinagmumula ng problema mo. Kaya anong mainam na gawin? Kailangan maisip mo yung sanhi. Kung ano yung nararanasan mong problema. Bibigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Halimbawa kayo, bilang mga mag-aaral, di ba lagi kayo nagsasagot ng module? Tapos pag nagsasagot ka ng module, di ba lagi mong nilalagay, mahaba yung sagot mo, talagang hinahabaan mo. Pero nagtataka ka, bakit kapag bigayan na ng score o marka, bakit lagi mababa yung score mo? Bakit lagi mababa pa rin yung grade mo? Ano kayang dahilan? Ano kayang sanhi? Di ba? O nakikita nyo na yung gamit ng sanhi at bunga? O lagi kang nagsasagot, ang haba, ang dami lagi na sinusulat mo. Pero bakit ang baba pa rin ang score mo? Lahat naman ng pinapasagutan ng teacher mo sa Filipino, sinasagutan mo. Pero bakit ang baba pa rin ang score mo? O pwede mong malamang sanhi dyan, hindi naman pala sa dami ang sukatan ng sagot, kundi sa kalidad ng ibinibigay nating mga tugon sa mga sinasagutan nating module. Baka naman lyrics ni Moira yung nilalagay mong sagot dyan, kaya naman pala mababa ang score mo. Di ba? Kaya mainam na malaman mo yung sanhi para ma-resolve yung mga problema mo. Alam mo, yung mga nag-iimbestiga, sabi kanina ni Tutor Ronel, yung mga nag-iimbestiga, di ba? Ano ba yung mga paglalapat ng sanhi at bunga kapag nag-iimbestiga ka, di ba? Malalaman mo yung sanhi ng pagpanaw ng isang tao, di ba? May krimen, di ba? Ano pa? Halimbawa, yung example kanina ni Tutor Ronel na hindi ka na kinakausap ng mga friends mo sa chat. Yung pala, ang sanhi ay may sarili na silang GC. Mahalaga yung sanhi at bunga sa mga binanggit na sitwasyon ni Ginoong Ronel. At panghuli, yung nakaisip ng solusyon, di ba? Dahil alam mo na yung sanhi at alam mo na yung magiging bunga. Di ba? Anong kaya mong gawin? Makaisip ng solusyon kung anong pwede mong gawin. Kaya, kung babalikan natin, mahalaga talaga, mga makabayan mag-aaral, ang kakayahan o kasanayan na kaya niyong tukuyin ang sanhi at bunga. O may mga nakaka-relate sabi dito ni Ryan Jake, relate ka. Ayan, sabi naman ni Kirobin, pinanggalingan ng isang sitwasyon o problema. Mamaya matitignan natin kung yan nga ba ang definition ng sanhi at bunga. O may mga nabibigay pa dito ng insights nila. O Danica Alcovindas, kasi po di siya nag-aaral. O pwedeng yun yung sanhi. Kanina pa natin nababanggit yung sanhi at bunga, panahon na para bigyan natin ito ng pakahulugan. Sinasabi sa atin, mga makabayan mag-aral, na ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari. Ibig sabihin, maaaring nakita mo na yung resulta, pero yung sanhi, kailangan mong alamin ano yung naging dahilan ng pangyayaring nakita mo. Naintindihan? Ano pang ibang paliwanag dyan? Halimbawa, may mga serye ng pangyayari na naganap sa buhay mo, hindi pwedeng maganap ang mga pangyayaring ito kung
walang sanhi, walang pinanggalingan. Doon papasok ang sanhi. Ito yung dahilan o pinagmula ng isang pangyayari. Di ba sabi pa nga ng iba, di ba hindi naman daw mangyayari ang isang bagay kung walang sanhi ito. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. At ang tawag doon ay sanhi. Halimbawa, magbigay nga ng halimbawa, Tutor Ronel, number 1. Dahil sa malakas na ulan, nasira ang pananim ng mga magsasaka. Ano daw yung nangyari sa mga pananim? Sige nga. Ano daw yung nangyari sa mga pananim? Nasira daw. Pero syempre, hindi naman ito basta nasira. Kailangan may dahilan o pinagmulan yung pangyayari kung bakit nasira yung mga pananim ng magsasaka. So ano kaya ang sanhi sa pangungusap na ito? Nakalagay na dyan, di ba? Dahil sa malakas na ulan. Tip! Tip ko sa inyo. May tip ako sa inyo. Anong tip ni Tutor Ronel sa mga makabayang mag-aaral? Pwede niyong hanapin yung mga salita na nagpapahiwatig ng sanhi at bunga. Halimbawa, dito, yung dahil sa, yung salitang dahil, nagpapahiwatig na ito yung sanhi kung bakit nangyari, partikular yung nasira ang mga pananim ng mga magsasaka. Ayos ba yun? Tignan ko nga kung masasagot niyo, malalaman niyo rin ito sa ikalawang halimbawa. Mabilis na naapula ang apoy sapagkat nagkaisa ang magkakapitbahay. Ano yung nangyari daw? Mabilis daw naapula yung apoy. Pero anong dahilan? Anong sanhi? Bakit mabilis na apula? May dumating bang superhero? Mabilis ba yung mga bumbero? Umulan ba? Ano daw dahilan o sanhi kung bakit mabilis na apula ang apoy? Sapagkat, nakita niyo yung salitang sapagkat, clue din yan. Ayan na yung sanhi. Sapagkat nagkaisa ang magkakapit bahay. Very good. Si Rona Dimla, nagkakaisa ang magkakapit bahay. Sabi niya, tignan nga natin kung tama siya. Tama, yan ang sagot. Di kasama yung apoy, sumobra lang yung line ni Sir Ronel. Ayan. Sabi din ni Hannah, Kana, ayan. Sabi din ni Mark Lester, sabi din ni Allison K. Nagkaisa daw ang mga magkakapit bahay. So malinaw, okay na yung sanhi. Natutuhan na yung sanhi. Pakipusuan nga sa ating comment section kung natutuhan nyo na may kinalaman sa sanhi. Ngayon naman, dako tayo dun sa bunga. Ano naman yung bunga? Kapag bunga naman, ito naman yung resulta o epekto ng isang pangyayari. Marahil nangyari na yung sanhi. At ikaw, bilang nakakaranas nito, maaaring makita mo o maranasan mo ano ba yung naging bunga ng pangyayari. Maaari din naman na wala pa yung bunga. Kaya mamaya tuturuan ko kayo kung paano nyo ba malalaman kung ano yung posibleng maging bunga o maging sanhi ng isang bagay. Pero pag sinabi natin bunga, yan yung resulta. Yan na yung pinaka nangyari pagkatapos ng sanhi. Nakukuha yun. Ang dami pumupuso. Alison, Katlea, salamat. Benedict, Alexandra, Angel, Kirodin, sa mga nag-heart, si Anne Wendy. Nakukuha yung bunga, ibig sabihin, ito na yung nangyari o resulta o epekto dahil dun sa mga naganap. Nakuha yun? Para mas maintindihan ng mga makabayang mag-aral natin, tignan nga natin yung halimbawa na pangungusap natin. Una, lumubog ang bayan nila sa baha dahil sa kawalan ng disiplina ng mga taong nakatira. Wala daw disiplina yung mga tao. Ito yung sanhi, di ba? Walang disiplina. Kaya anong nangyari? Lumubog ang bayan nila sa baha. So marahil nagtatapon sila ng mga basura, malamang may illegal logging sa lugar nila, o kaya marami nagtatambak sa mga kanal o estero, kaya lumubog ang bayan nila sa baha. Alin dyan ang bunga? Lumubog ang bayan nila sa baha. At malinaw, ang dahilan kung bakit lumubog ay yung sanhi na dahil sa kawalang disiplina. Mahusay, Katlea, Allison, Rain, John Benedict, Kana, makbili yung aktibo ng mga makabayang mag-aaral natin. Hello sa inyo. Salamat sa pagtutok at panunood sa ating session. Okay ba yun? Naintindihan? Sige, last na. Tignan ko nga dito sa pangungusap na ito, malalaman nyo ba kung alin dito ang bunga? Anong sabi? Naging alisto ang mamamayan kaya nahuli agad ang mangingisda na nagtapon ng dinamita sa karagatan. Anong sabi? Ano daw sanhi, di ba? Naging alisto ang mamamayan kaya nahuli agad.
ang mangingisda na nagtapo ng dinamita sa karagatan. Marahil ang sanhi dito yung naging alisto. O dahil alisto daw yung mga mamamayan, ano daw nangyari? Anong resulta kung sa pagiging alisto ng mga mamamayan? Ano naging resulta? Bunga ang tinatanong natin. Ang naging alisto ay ang sanhi. Ayan. Bilang resulta ng pagiging alisto nila, nahuli agad yung mga mangingisda na nagtapon ng dinamita sa karagatan. Nakuha yun? O parang ang husay nyo na sa pagtukoy ng sanhi at bunga, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, malalaman agad natin ano yung sanhi at ano yung bunga. Lalo na kung hindi pa nangyayari yung bunga at medyo hindi tayo pamilyar kung anong nangyari sa sanhi. Kaya ano makatutulong sa atin para malaman ang posibleng sanhi o bunga ng isang bagay o pangyayari? Ang paggamit ng paghihinuha. Ano nga ba ang paghihinuha? Ito ay kasanayan sa pag-iisip na nagpapahayag ng pagpapalagay batay sa mga pahiwatig na nakalimbag sa teksto. Ito ay batay sa karanasan o dating kaalaman ng mambabasa o nag-iisip ng maaaring sanhi at bunga. So ibig sabihin, ulitin ko, ano mga susing salita natin? Kasanayan. So isa itong sinasanay na kasanayan. Ibig sabihin, kailangan nagpa-practice, ginagawa palagi. Na ano daw, na nag-iisip ka kung ano yung pwedeng nangyari. O parang parang iniisip mo ano yung pwedeng nangyari, pero ito ba ay ordinaryong hula lang? Masasabi ba nating hula ito? Parang wild guess, kumbaga, sa Ingles? Sige nga, pag-isipan nga. Hula lang ba ito? Pwede ba nating magbigay lang tayo ng hula ng kahit ano? Halimbawa, ang isang bata ay umiiyak, nakita mo may sugat siya. Diba? Sa tuhod. Maaari mo bang bigyang hinuha na marahil ay nanalo siya sa loto? Hindi, diba? Bakit? Anong sabi? Na dapat ito daw ay batay sa pahiwatig. Ibig sabihin, kailangan mo i-considera yung mga impormasyon sa paligid mo para makabuo ka ng isang mahusay na hinuha. Maliwanag? O, sabi nga dito ni Kirubin, pagbibigay ng kuro-kuro opinion. Hindi lang opinion. Kasi kapag sinabing paghihinuha, mga makabayang mag-aral, binibigyan mo ng palagay kung ano yung posibleng nangyari o posibleng mangyari. Pwedeng posibleng sanhi at posibleng bunga. Naintindihan? O mahusay, may mga sumasagot sila Krista at John Benedict. Para mas maintindihan ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. O, halimbawa, kapag ang mamamayan ay nagtulungan sa pag-aalaga ng kalikasan, ito yung mga impormasyon natin. Yung mga mamamayan daw, nagtutulungan sa pag-aalaga ng kalikasan. So anong maihinuha nyo sa kanilang pagtutulungan? Base doon na sa impormasyon na yon. Sabi, hindi na daw masisira ang kalikasan. Sunod, kung ang bawat isa ay magkakaroon ng disiplina, ay parang putol. Bakit putol? Ayun pala, kasunod. Ayun. Tiyak na uunlad daw ang ating bansa. So ang hinuha, ay may nagtatanong, Tutor Ronel, ang kasanayan po ba ay exercise sa Ingles? Hindi. Ang kasanayan, Alexander, ay skill. Ibig sabihin, ito yung lagi nating ginagawa na pwede nating paunlarin. Halimbawa naman, ang exercise sa Ingles, maaari nating isalin bilang pagsasanay. Kaya bilang paglilinaw, salamat Alexander sa pagtatanong. Ibig sabihin, nag-iisip si Alexander kaya siya nagtatanong. Para linawin natin yung tanong niya, yung kasanayan, kung sinabi natin kasanayan, it's a skill, ginagawa na pwede nating paunlarin kapag tayo ay nagsanay, tayo ay nag-practice, tayo ay pinaunlad natin yung sarili natin, maaaring tataas yung kasanayan natin. Katulad ng kasanayan sa paghihinuha. Uy, salamat sa nagtanong. Katulad nito, number 2, kung ang bawat isa ay makaaroon ng disiplina, ano sabi? Anong pahiwatig? Anong impormasyon ng meron tayo? Lahat daw ay magkakaroon ng disiplina. Anong hinuha ang binigay sa atin? Uunlad ang ating bansa. Naintindihan ba yon? Sige, kung naintindihan niya, paki-heart naman yung comment section natin kasi natutuwa sa inyo si Tutor Ronel dahil napaka-aktibo ninyo sa ating klase sa araw na ito. At upang subukin kung talaga nga bang natutuhan ng sanhi, bunga at paghihinuha, tinatawagan na natin para mag-login muli
si Tutor Mel at ako naman ay ang maglalag. Tutor Mel? Yan. Hello! Ayan. Napaka mahusay na pagtalakay ni Tutor Ronel. Ngayon, para malaman natin kung kayo ay natuto at talagang naintindihan nyo ang kanyang pagtalakay, magkakaroon tayo ng gawain. Okay. Ito ang panuto natin, sanhi o bunga. Tukuyin kung ang bahagi ng pangungusap na may salungguhit ay sanhi o bunga. Handa na ba kayo? Okay, unang bilang. Umapaw ang tubig sa kanal dahil sa dami. Sige, medyo aayusin pa muna natin yung ating mga katanungan. Babasa muna tayo ng pagbati. Hello po, Tutor Mel. Hello, Mary Ann Margaret Montoya. Ayan, yung may mga gustong ipa-shoutout dyan, pwede muna habang nagkakaroon tayo ng pag-aayos. Hello, Vesely Jairo Katiis. Pagbati po, Tutor Mel po sa lahat ng mag-aaral ng 96A ng Caloocan High School. Wow, very good. Shout out po kay good afternoon po, ma'am. Kay Dane Kalimposan. Ayan. Okay, mamaya babatiin ko kayo at magtuloy na tayo sa ating gawain 2, sanhi o bunga. Uli, unang bilang. Umaapaw ang tubig sa kanal dahil sa dami ng nakabarang basura. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Sige nga, patingin ako ng sagot nyo kung talagang naintindihan nyo ang pagtalakay ni Tutor Ronel. Okay, tama. Ito ay bunga. Yan, mahusay. Sumunod naman, pangalawang bilang. Nakikilahok ang karamihan sa kasapi na barangay kaya nagtagumpay ang proyekto. Ano kaya ang sagot nyo dyan? Okay? Sige nga, tingnan nga natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay sanhi. Nakikilahok ang karamihan sa kasapi ng barangay kaya nagtagumpay ang proyekto. Mahuhusay tama ang sagot ni Banyes, Sangalang at saka ni Corobin. Very good. Sumunod, pangatlong bilang. Baon na siya sa utang kaya napilitan siyang sumali sa hindi patas na larong iyon. Muli, baon na siya sa utang kaya napilitan siyang sumali sa hindi patas na larong iyon. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Tama. Ang tamang sagot ay bunga. Okay, Kurt Justin, tamang sagot mo. Ann Wendy Yao, bunga. At kay Alia Bueno Yao. Ika-4 na bilang. Dinumog ang bagong bukas na pasyalan dahil sa pagtatampok nito sa iba't ibang programa sa telebisyon. Anihin nyo kaya? Bunga ba ito o sanhi? Dinumog ang bagong bukas na pasyalan dahil sa pagkatampok nito sa iba't ibang programa sa telebisyon. Sige nga, tingnan nga natin kung yan ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay bunga. Magaling, Shikaya Ramos, Kurt, Drandrev Sauro. Ika-5 bilang. Dahil sa kolektibong pagkilos ng mga tsuper ng jeep, naipababa ang presyo ng langis. Ulitin natin dahil sa kolektibong pagkilos ng tsuper ng jeep, naipababa ang presyo ng langis. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Nakakatuwa naman, ang daming sumasagot.
Ayan, sige nga. Tingnan natin kung anong tamang sagot. Ang tamang sagot ay sanhi. Mahusay. Si Dehamco, mahusay. Ragsag, mahusay. At saka si De Vera Lea. Okay, meron pa tayong susunod na gawain. Okay, ngayon naman sa gawain 3, ibibigay nyo. Di ba pinaliwanag ni Tutor Ronel ang ibig sabihin ng hinuha? Paano mo binibigyang hinuha ang isang pangyayari sa isang sitwasyon. Okay? Ngayon naman, susubukan yung kayo ang magbigay ng hinuha. Okay? Sa unang panuto, pagbigay, okay? Magbigay ng iyong hinuha mula sa mga impormasyon o kalagayang ibibigay ng guro. Number 1. Unang bilang. Mga pangyayari. Ito klase ha, makabayang mag-aaral. Ito yung tinatawag natin na sitwasyon at bibigyan nyo ng hinuha. Napansin mo ang bagong kasal mong ate na nagsusuka tuwing umaga. Madalas din siyang inaantok at nahihilo. Tuwing gabi ay naghahanap siya ng mangga. Ano kayang mahinuha mo? Sige nga, tignan ko nga kung ano ang hinuha nyo dyan. Kung halimbawa nag-iimbestiga kayo o kaya naman ay nais nyong tuklasin kung anong mula sa pangyayari o sitwasyon, ano kaya ang nangyayari sa inyong ate? Ayan, sumagot na si Alexandra Valderrama. Buntis po. Okay? Nagdadalang tao. Okay? Marahil, maaaring buntis siya. Mahusay. Krisha Batigas, Cecilia Santos, Alexandra Valderrama. Okay. Maaring yun nga kasi lahat di ba binanggit naman nahihilo, nasusuka tuwing umaga, inaantok at naghahanap siya ng mangga o matatami o maaasim na kainin. Ikalawang sitwasyon. Ito yung pangyayari Sa klase, ipinatawag ng guro ang iyong kaklase. Namutla ito at tila kinakabahan. Nakatungo siyang lumabas sa silid. Ano kayang hinuha mo dito? Sige nga, tignan ko nga kung ano yung inyong baka makarelate match kayo dyan. Uy, hindi yung pregnant. Kanina pa yun. Ito yun, yung pangalawang sitwasyon. Sa klase, pinatawag ng gurong iyong kaklase, namutla ito at tila kinakabahan. Nakatungo siyang lumabas ng silid. Ano kaya? Yes, Alexandra Valderrama? Baka po may nagawa siyang mali. Pwede naman. Dahil namutla. Baka po napagalitan mula kay Kurt. Okay? Rain del Puso, baka po maraming iniisip. At kay Fumio, maaring siya ay napagalitan o nakagawa ng pagkakasala. Okay? Dahil doon sa reaksyon ng pinatawag ng guro, tapos namutla at tila kinakabahan, baka nga ganun yung nangyari, may nagawang mali, napagalitan, o kaya naman ay nakagawa ng hindi maganda. Mauhusay mga makabayang mag-aaral, o pwedeng may sakit. Pag may sakit ba, namumutla at kinakabahan? Okay, baka napagalitan. Sige, ikatlong sitwasyon. Ang mga namamamayan ay bumoto ng matalino at tama. Naglingkod ng tapat ang mga pinuno. Nakipagtulungan ang sambayanan. Ano kayang hinuha nyo dyan? Sige nga. Ang mga mamamayan ay bumoto ng matalino at tama. Naglingkod ng tapat ang mga pinuno. Nakipagtulungan ang sambayanan. Bagala, medyo kung nakikita nyo yung mga binibigay nating pangyayari ay patuon sa isang pinuno, di ba? Sige nga, anong hinuha nyo dyan? Meron pa ba? Ano kaya ang posibleng mangyayari dyan? Okay? Tama po ang binoto nila, maaari, di ba? Maaari yon, naging maunlad ang bayan dahil sa tamang pinuno. Aba, mahuhusay Nagkaroon po ng pag-unlad at pagkakaisa ang lahat. Matatag mula kay katiis, matatag at maayos na bayan. Okay, kay Marcos Ragsag, pumili ng pinuno na kaya niyang paglingkuran ang bayan. Okay?
Para naman kay Soliva, para umunlad ang bayan. Magaling! Sumunod, ika-4 na bilang. Ayan, wala na pala tayo ika-4 na bilang, hanggang ika-3 lang pala. Ngunit, muli, na ating babalikan ng ating tinalakay na sanhi at bunga at hinuha. Ayan, andito na naman tayo sa segment natin na bakit mahalaga. Okay, basahin natin. Ang kasanayan ng sanhi at bunga magagamit sa pag-iisip at lohika. Maghihinuha at suliraning nire-resolba, mapadali ang buhay at maging masaya. Okay, hindi naman palaging negatibo ito, klase. Mas magandang ang lalalaman mo yung bunga sa sanhi na iyong ginagawa. At mas maganda ring malaman na makita mo kagad ang magiging resulta nito upang iyong mapaghandaan. Sabi nga dito, magagamit ang pag-iisip at lohikal na pag-iisip upang iyong mabigyang tuon o magbigyang tugon ang mga mangyayari sa hinaharap. Gayon din ang paghihinuha ay ito ay isang bahagi ng matalinong kasanayan. Nabanggit yan ni Tutor Ronel kanina, di ba? Ito ay isang paraan upang maatado mo yung mga darating pa sa hinaharap. At hindi yun masama. Ito ay isang tinatawag natin na matalinong pag-iisip at pagsusuri ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin sa araw-araw. Tawagin na natin si Tutor Ronel. Balikan na, Tutor Ronel. Kayo nga. Okay. May pagbati po tayo mula kay Brian James T. Mendez. Watching from Caloocan High School. Wow, salamat, Nak. Ayan, tawagin na natin si Tutor Ronel. Tutor Ronel! Namimiss ka na ng ating mga makabayang mag-aaral. Ayan. Maraming salamat, Tutor Mel, at lubos akong sumasang-ayon sa ibinigay mong konklusyon kung bakit mahalaga na pag-aralan natin ang sanhi, bunga at paghihinuwa. Bilang dagdag pa, sinasabi natin na kayo bilang mga kabataan, marami pa kayong mararanasan. Makararanas pa kayo ng pagkakaroon ng maraming kaibigan, maaaring magkaroon kayo ng crush, diba? At mga suliranin kapag kayo ay nasa kolehiyo na hanggang kayo ay makagraduate at magkaroon ng sariling trabaho. Sa lahat ng ito, mahalagang kasanayan na matutuhan ninyo ay ang pagtukoy ng sanhi at bunga at magkaroon ng kakayahan sa paghihinuan nang sa gayon magkaroon kayo lagi ng matalinong pagdedesisyon. Dito na tayo nagtatapos para sa sesyon na ito. Mapapanood niyo po kami tuwing Miyerkules, alas 2:20 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Muli, ako po si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. At ako naman po si Tutor Mel, ang gurong makabayan sa wika at panitikan, na laging nagpapaalala, ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Kung meron po kayong mga komento at suhestyon, maaaring po ito ipadala sa pamamagitan po ng QR code. I-scan nyo lang po yan at maaaring nyo rin pong bisitahin yung link na nasa ating screen. Dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat!